So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, alam naman po natin na unfortunately, si Chis Escudero pa din po yung Senate President ng 20th Congress. Pero dahil nga po sa nangyari kahapon sa SONA na pinatamaan nga po ni Presidente Bongbong Marcos si Chis Escudero, posibleng hindi rin po siya dyan magtatagal sa kanya kinaupo sa Senado at ito po ay iimbestigahan ni Tito Soto. Yung pinag-uusapan ngayon natin dito, yung flood control at saka yung insertion na kababuyan na ginawa po ni Quezon. Okay, so pag-usapan ngayon natin itong kawalangyaan to, no? Ito, base ito sa statement nga po ni Tito Soto, no? Sabi niya dito, patama kay Chis, Tito Soto wants politicals found of budget insertions after Marcos SONA call out. Sino bang may issue ng insertion? Di ba si Chis? Nagbibintangan ninyo si Marcos, si Chis Escudero pala may kasalanan. Bugok din itong mga to no? So sabi dito, no? Wait lang, ito. Senate Minority Leader Vicente Soto III threw shade as Senate President Francis Escudero about the mention of the national budget in the fourth State of the Nation address. Ferdinand Marcos Jr. in his speech said he would veto a Congress-approved budget if it does not align with his administration spending plan under the National Expenditure Program or NEP. Okay. So, ito continue pa natin. Kaya palang gusto ngayon ni PBBM, no, na sa budget deliberation kasama siya. Well, na syempre, kontra dito yung mga senador kasi hindi naman pwede yon. And then, by the way, good job din po pala ka dito kay, kay Speaker Martin Romualdez kasi nga po, mga kababayan, yung BICAM po ngayon, gusto niyang i-public. Ewan ko lang kung papayag si Chis, no? Malamang baka pumayag na kasi nakapangurakot na eh. Di ba? Walang iya talaga to, no? So, continue natin sabi dito. Marcos said he would rather have a reenacted budget than approve a spending program with a budget insertion. O, di ba? I was generally satisfied, especially the fact that a stern warning about the corruption in the DPWH, flood control, and other projects, Soto said. No? So, I precisely like the part he talked about the preservation of the NEP. That is what we will be doing in the Senate, humanda yung mga mahilig sa insertion. So, si Chis Escudero nga talaga ito. So, ang pinag-uusapan kasi natin dito mga kababayan, no, yung yung 142.7 billion na pinaghatian po nila ni Joel Villanueva. So, ito yung statement nga po ni PBBM sa SONA kahapon. So, hindi lang po nakagets, no? Ito, play natin. Nag-inspeksyon ako at sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. So, kakaraket ka pala eh. Wala ka pala, walang yaka pala. Putang yaman-yaman mo na, no? Bigay na bigay yung luho ni Heart Evangelista sa'yo. Tapos ngayon, galing pala sa nakaw. Hindi, kasi parang doon din talaga papunta eh, di ba? Presidente na may sabi si PBBM na may sabi niya na. Nagre-react lang po ako O sige. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo ang binulsa nyo lang ang pera. So actually mga kababayan, yung pag-amin po ng kakulangan sa isang bagay,
Para sa akin po to, para po sa akin, nagpapakita po ito ng isang tunay na lalaki. Oy, baste. Kasi meron kasi tayong kasabihan di ba? The wise admits when they are wrong. Fools will always try to prove a point. Di ba? May ganyan tayong kasabihan. Kapag ang matatalino pong tao, umaamin po ng pagkukulang yan. Pero yung mga tangat, mga bobo, mga kababayan, hindi po aamin ng ano yan, na sa tingin nila, na palagi silang tama. No? So, bravo dito kay PBBM, no? So, by the way, continue natin yung topic natin. So, ngayon, ang pinag-uusapan ngayon natin dito yung insertion. Di ba? So, ano ba? Kulang ba yung insertion ni, ni Cheesecake Heart? Teka lang. Saan na ba tayo? Ito. Okay. So, yung insertion na yun, mga kababayan, nakuha po natin yan to from Inquirer. Na natin to. Ito. Lawyers of secrecy. Senate's 142 billion BICAM insertion raise more question than answer. So, tingnan nyo to Ito yung malipit dito A document which Inquirer.net reviewed as published by Bureau Files lays out a map of big ticket allocation for infrastructure nationwide. No? At the top of the list, Bulacan allegedly received 12 billion in additional funds. So kaya naman pala mga kababayan, no? Yung insertion po na to para po to sa infrastructure. Kaya pala, yung unang binigay po na budget proposal kay PBBM nung last year, mas mataas po yung infrastructure. Kukurakutin lang pala. Well, by the way, no, kung gagawin naman nila ulit ito, ang sabi ni PBBM, wala, hindi susundin lang natin yung nakaraan. Di ba? Na which is hindi maganda yon. Di ba kasi yung priorities po ng proyekto na about ahensya, hindi po matutugunan. Pero by the way, ito yung sinasabi nga dito, no? Kay Joel Villanueva, 12 billion additional funds for more than any province followed by Sorsogon. Kay ano yan? Kay Kiss na yan, Sorsogon na yan. 9.13 billion. Mindoro, 8 billion. Batangas, 7 billion. Davao, may 7 billion pa sa Davao. Visayas Occidental, meron 6 billion. Mga kababayan, naalala nyo ba noong 2024, nung binaha po yung Bulacan? Di ba? Galit na galit si Joel Villanueva nun, di ba? Nagwawala si Joel Villanueva nun. Pag ganun siya, di ba? Tapos, ngayong dumaan na naman yung sangkatutak na bagyo, in 1 week, binaha pa rin naman po yung Bulacan. Pero bakit ngayon tahimik po siya ngayon? Nakuha niyo yung point ko, mga kababayan. Last year, ang ingay-ingay niya, ang dami niya sinasabi. Ngayon, binaha pa rin naman ngayon yung Bulacan, tahimik na po siya ngayon. Yun naman pala, no, ayaw niyang masita na tumanggap ka nga ng 12 billion sa lugar mo Tapos mag-iingay ka? Di ba? Atik-atik kasi ito no? Alam niyo atik-atik? Yung alive. Yan. So, ano ba? Ano ba? Bula ang propeta. Joke lang Sabi dito, no? In Bulacan alone, nearly 13 billion is in earmarked for flood control, with the rest divided among roads, bridges, buildings, lighting, water impounding, and more. So, actually, mga kababayan, wala namang problema yan. Actually, na-content ko na nga ito Wala namang problema po yan na mayroong malaking pondo, gagamitin sa tama. Yun nga lang po kasi, meron silang ginawang racket dito. Yung pacing. Di ba sabi dito, no? Sabi ito ni Heidi Mendoza at may sabi nito At the same time, Mendoza pointed out that not all instances of pacing or project splitting are automatically suspect. Some large infrastructure projects genuinely require funding to be released in stages. So, meron ganon. Yun nga lang, pag yung pacing po kasi maliit, mangyayari po nito, duplication. By practice, projects are often done by pace because the available appropriation should match the available funds. But the difficulty is, for instance, if it's phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, the first thing you have to check if there is duplication. If phase 1 is just continuing into phase 2, or our items are being paid for twice. So, nakuha niyo yung point na kababayan na sinasabi nga po dito. Kasi po, una na mayroong malaking proyekto. Syempre, minsan kulang yung budget. So, syempre, hati-hatiin po yan. So, merong phase 1, phase 2, phase 3. Para matapos po yung proyekto. Yun nga lang po, kapag ang pacing po ang ginamit dito para sa pagkapagawa nga po ng isang proyekto,
posible pong gawin dito yung phase 1, pagpasok ng phase 2, phase 1 pa rin yun po yung ginawa. Pagpasok po ng phase 2, pagpasok ng phase 3, phase 1 pa rin po yung ginagawa. So may duplication. So, ayan po kasi, base po sa nakuha nga pong report ng Inquirer, halos lahat nga daw po ng mga ginawang infrastructure nga po dyan sa Sorsogon at saka sa Bulacan, ginawa po ito by phasing. So, questionable. Gets ba? Gets ba? So, ngayon, for example, ngayon, mga kababayan, continue natin, So, sabi dito, yan. At ang malupit dito mga streetwise, no, ang pinaka-trending po ngayon sa social media, yung pangingialam po talaga ni Cheese sa Bicam, na which is dapat, hindi po siya kasali. So ngayon may lumabas po na video, yung sa house, na si Cheese po ay pumupunta po nung may Bicam deliberation. So ito, galing ito sa sa Bilyonaryo News. Panorin nyo to. Footage ng Batasang Pambansa, makikita si SP Cheese sa North Wing hallway papasok sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez. Naka-rubber shoes siya, maong pants at printed shirt. Ang oras, pasado 2:00 ng hapon. Ang petsa, November 30, Bonifacio Day, holiday. Nasundan ito ng isa pang pagbisita sa House. Ang unang pagbisita nangyari 2 araw matapos simulan ang Bicameral Conference Committee para sa GAA. Wala pang Senate President sa kasaysayan ang bumisita sa House sa kasagsagan ng Bicam deliberations ng national budget, partikular sa panahon ng pag-reconcile ng mga magkaibang probisyon ng kanilang bersyon. Naaprobahan ng Bicam ang national budget noong December 11, 2024. At sa pag-aaral ng Politico.com, pangalawa ang lalawigan ng Sorsogon na home province ni Escudero sa nakakuha ng pangalawang pinakamalaking budget para sa mga proyektong pang-infrastruktura kasama ang flood control projects. Nagkakahalaga ito ng 9.1 billion pesos. Pero pinakamalaking bahagi ng 142.7 billion pesos na umano'y budget insertions ay napunta sa baluarte ng kaalyado ni SP Cheese na si Joel Villanueva, ang lalawigan. So, ayan po yung naging racket noon. So ngayon mga kababayan, no, ang masasabi natin dito, hindi po magiging sapat yung sinabi ng presidente natin sa SONA kahapon kung puro salita lang po ito. Siguro mag-agree naman po kayo na wag lang sana mauwi sa paninindak ito. Sana po umabot po ito sa investigasyon. Na ito medyo may good news naman po tayo kasi nga po, ang pangako naman po ni Tito Soto, ito Soto Escudero's alleged budget insertion should be probed. So tandaan natin si Tito Soto po, minority leader ng Senate. So, meron siyang karapatan na mag-probe kung tutuusin, di ba? So, abangan natin to. Di ba? Na tutuloy ba ni Tito Soto yung pag-probe nga po? May basbasan ng presidente. Di ba sabi ng presidente, di ba? Na iimbestigahan niya raw yung insertion. At makapal daw po yung kilay ni Cheese. Sabing ganun, di ba? Well, kung hindi naman ito gagawin ni Cheese, ni Tito Soto, kung hindi pa ito gagawin ni Tito Soto, pwede dito sa House. No? Yung nga lang, masasagasaan po kasi yung di ba? So, medyo masalimuot po itong usapin po na to, no? At syempre po nakakalungkot kasi nga po, ang ending, no, pinagbibintangan nila masyado si Martin Romualdez dito po sa insertion, nang totoo naman pala, si Cheese pala yung dalaw ng dalaw nung ginagawa nga po itong budget deliberation. Di ba? So yan, so naghangata yung laptop ko. So yun mga ka-streetwise, no? So kayo po, no, nung masabi nyo nga po dito, sa sinabi nga po ni PBBM, kayo ba, naniniwala po ba kayo na posible nga po na matuloy itong investigasyon laban nga po kay Cheese? Especially nga ito, pera ng taong bayan po ito. No? So yun, nasa comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, yan po sa Team Replay. Pa-like, pa-subscribe. Kung hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga ka-streetwise. Kita na ulit tayo sa susunod na content. So thank you, salamat, and babush!